Good morning everyone. Good morning. Sa amin ngayon dito is 10:31 AM. So, umaga pa dito guys. Tapos ang ganda ng umaga. Nandyan si Haring Araw. Nandyan si Haring Araw. Mainit siya guys pag pag hindi siya sa shadow. Pero pag nasa shadow guys, medyo may kunting kirot lamig. So, meron akong whey protein. Ano siya? Shake muna. Tapos, yung whey protein, nilagyan ko siya ng milk, strawberry, banana. So, buksan natin. Kumusta po kayong lahat yan guys? Sana ang lahat ay okay lang, healthy. Ako guys, ako parang sa Bisaya ba, nabughat. Ano ba yung Tagalog sa nabughat? Hindi ko na alam. So, parang ako guys ba, nabughat. Kasi last year guys, hanggang March, grabe talaga yung yung stress namin ni Sabrina sa ama niya kasi nagkasakit yung ama niya umpisa October, November, December, January, February, March, 6 months siya. Ano, talaga, nakaka-stress. Akala ko talaga mamamatay na ako sa stress. Grabe talaga. Si Sabrina, sabi niya, doon daw sa school, sabi niya na, daw siya yung, tulala daw siya doon, sabi ng teacher niya. Okay lang ba daw siya, kailangan ba daw niya ng therapy. Nakatulala siya kasi pagod yung katawan, tapos yung soul ba, yung utak, napaka-stress talaga. Kasi yung asawa ko guys, hindi siya madali alagaan. Hindi siya madali alagaan. Nakakapagod talaga. Buti na lang nandyan si Lord. Siya, yung binigyan ako ng strength. Tapos, parang, ano bang tawag sa Tagalog nun, yung gihupay niya ba akong utok, akong kasing-kasing, luyo sa mga bagyo. Nana. So, meron akong bread guys. Na siya, dark bread. Ang tawag nito is Bowen broth. So, baga sa English, farmer's bread. Yan siya, ayan. Tapos, yan ay butter. Ito naman is cheddar, cheese. And then, ito siya. Meron akong lax. Isda yan guys, isda. Tapos parang siya guys, parang murag gikuan ba, gibulad sa init kanyan. Nagsaksak sinagol na ako sa Tagalog English. So ayan, ilagay ko siya dito guys. Ilagay ko siya dito. Ngayon lang talaga guys, month April, ngayon lang talaga yung medyo nakakaginhawa na ulit. Mga nakaraang mga buwan talaga. Kala ko mamatay na ako sa stress. Grabe talaga yung stress. Kasi ako, pagod ako eh. Yung pabalik-balik, hospital, dito, bahay, hospital, dito, bahay. Tapos lahat ng mga kailangan ng asawa ko, ako yung gumagawa nun. Pagdating pa sa bahay dito, maglinis, mag-alaga. Lahat. Tapos, pag meron siyang kailangan sa doktor, ako yung taga-akay. Tapos, mag-ano pa, yung, anong tawag niyan? Yung pag-uwi dito sa bahay, siya yung hindi talaga madali yung alagaan. Parang araw-araw, gabi-gabi kami stress ni Mingming. Kaya Lord, thank you talaga Lord na sinabayan mo kami sa namin, sa bagyo namin, na din na anong tawag yan, na survive din namin ni Mingming. Yung asawa ko ngayon, okay na siya. Tapos yung sugat niya sa paa, okay na. Kailangan lang yung hindi pa siya ngayon nagtrabaho dahil pag yung paa natin, pag ganyan, tapos yung skin, parang bata pa ba, parang baby, manipis. Kaya pag magtrabaho siya, balik trabaho, tapos maganyan-ganyan doon sa trabaho yung paa niya. So masugat yan ulit. Kaya kailangan muna siya na magpahinga para yung skin niya magaya sa atin ba, yung magiging natural na, hindi na baby skin. Kaya hindi muna siya nagtrabaho, muna siya sick leave, ganyan. Mahirap talaga yung problema pag yung lalo na pag skin problem, napakahirap yung skin problem. Kaya kayo dyan guys, ingatan yung skin. Tapos yung makakapag-allergy sa skin, ingatan talaga. Hindi lang yung sa pagkain, kundi pati din sa mga, ang tawag niyan, sa mga prutas at saka yung
mga medicine, ganyan. So, ah, kasi buong yung asawa ko talagang buong katawan niya nag-allergy, yung nag pula-pula, tapos makatiyan, ganyan. Grabe talaga. So, kami naman ni Sabrina, hindi kami nagkaroon, siya lang talaga. Kasi lalong lumala yung ano niya, yung skin problem niya nung pabalik-balik siya doon sa hospital, na 2 beses siya doon sa hospital. Tapos hindi talaga siya nagiging okay, hindi talaga siya nagiging okay, guys. Tapos ano lang, yung umpisa, ano siya, 18 days, yung pangalawa parang 15 days doon, pangalawang balik niya, hindi talaga siya nagiging okay. Tapos umabot siya ng 4 months na hindi talaga siya okay. Tapos ah, ah, nagkaroon ng bakterya yung ano niya, yung sugat niya sa paa, nagkaroon ng bakterya. Tapos pag siyempre makalimutan mo, makamot mo yan, tapos iano mo dito sa ibang banda, tutubo dito, ganyan. Grabe talaga, grabe talaga, pati ako na stress. And buti na lang sa awa ng Diyos, merong mga ibang instrumento. Yun lang ang nakakatulong. Yung doon sa hospital ng Hersbruck, talagang doon siya na gumaling. Kasi iba yung treatment nila doon, iba. Talagang araw-araw, binabat sila ng tubig na merong espesyal na ano ba, merong espesyal na chemical na papatay sa mga bakterya. Yun lang talaga ang nakakatulong sa kanya. And then ano siya, yung sugat niya in 2 weeks, guys, gumaling. In 2 weeks, yung malaki na sugat talaga, nagiging ano na lang siya, yung nawala yung sugat, pero ang problema lang is manipis yung skin. Kasi yung sa unang hospital, yung ano lang, lagay ng cream, ganyan, ganyan. Ilagay yung cream diyan, tapos wala na, ganyan. So nagiging manipis yung skin. So ah, kaya hanggang ngayon nandito pa siya sa bahay, nagpapagaling sa skin. Pero bilib ako doon, yung ano, yung hospital na ano, na Healthbrook, talagang malaking tulong. 2 weeks lang, imagine 2 weeks, nagiging okay ang lahat, na mamatay yung bakterya sa ano niya, sa sugat niya. In comparison doon sa hospital na 2 beses siya doon, hindi talaga nagiging okay, mas lalong lumala. Naiyak talaga ako, sabi ko, Lord, hindi ako mamatay sa sakit, mamamatay ako sa stress, sabi ko. Buti na lang talaga si Lord, talaga yung kanlungan ko, siya talaga yung ano ko. I ran to him talaga, umiyak ako talaga ng todo. Sabi ko, hindi ko ito kaya, Lord, uh, sabayan mo ako sa ano to, bagyong ito, Lord. Pati yung anak ko, si Mingming, na ano talaga, na ano din siya, na stress din siya. Kasi stress pa siya sa school, yung mga subjects niya. Tapos pagdating sa bahay, yung ama niya may sakit, tapos yung maganon ba. Kaya nakaka-stress, nakakapagod talaga. Sabi ko, siguro ito na yung time mamamatay ako sa ano, stress. Buti na lang sa awa ng Diyos na ano na. Kaya ako, laking tulong yung isang ospital na Harrisburg. 2 weeks lang, nagiging okay siya. Grabe talaga yung miracle na ano na yun, binigay ni Lord. So, ang masasabi ko lang, guys, is ano, pag meron kayong bagyo sa buhay nyo ngayon, o kahit na anong problema, guys, si Lord lang talaga ang malalapitan. Iiyak nyo yan sa Kanya, tapos ano lang, yung hingi lang kayo sa Kanya na, Lord, gabayan nyo kami, Lord, huwag nyo kami iwanan, ganyan, ganyan. Talagang si Lord nandyan talaga, guys. Hindi man madali magwala yung problema, pero in His timing, mawawala talaga yung problema. So, thankful talaga ako kay Lord talaga. Salamat talaga, Lord. Salamat ng marami, Lord. Kain na po tayo. Natunaw na yung cheese ko. Kaya ako, guys, pagkatapos ng maraming bagyo, talagang nilagnat naman ako. Nilagnat the whole ano, April, guys. Parang yung lagnat ko pabalik-balik, mawala sa umaga, sa day, tapos babalik sa gabi, tapos inuubo ako, sinipon. Sa umaga, okay lang. Pero pag gabi na, talagang masakit na yung ulo ko dito, tapos yung ilong ko, yung pinuot ba sa Bisaya, ano bang tawag yan sa Tagalog? Barado yung ilong ko, ano, talagang, tapos masakit yung mga katawan ko. Yan, parang ano ba sa Bisaya, nabughat. Ganyan. Buti na lang ngayon, guys, medyo okay na siya. Pero napipil ko pa rin na
pag sapit ng gabi, para kung yung ginawin, tapos mag-umpisa na yung ano ko, yung masikip na yung ilong ko, ganyan. Tapos may kunting ubo, ganyan. Kaya marami akong mga herbal na iniinom para magiging okay na. So far naman, medyo medyo isang buwan na yung ano, yung yung nafe-feel ko na para talagang hindi ko alam yung pag lagnatin ako sa gabi, sa umaga naman hindi. Pero laban lang tayo guys, laban lang. So yan lang yung video ko guys. Ang gusto ko lang i-share sa inyo guys na kahit na anumang bagyo, problema, huwag tayong mawala ng pag-asa. Darating din yung araw na magiging okay ang lahat. Sabi nga sa Bible, may panahon na magkasakit, may panahon din naman ng kaligayahan, ganyan. So lahat ng mga bagay-bagay sa mundo may kanya-kanyang panahon. So kung ano yung panahon na yan na dumating sa buhay natin, tanggapin natin, tapos magpasalamat pa rin tayo kay Lord kahit sa kabila ng mga problema. And then ano lang tayo, yung trust natin sa God lang talaga. Oo, 100% yan. Hindi natin iano yung trust natin sa sarili lang natin, kundi sa Diyos talaga. So bye bye guys, yeah, bye bye. Kasi iinom na ako ng whey protein with strawberry and banana. Masarap. Bye bye guys.